Yung lahat. Parang hindi magandang umaga na iba. Magandang umaga po! Okay, may nagtanong bakit daw magandang umaga. Magandang umaga kasi sabi daw panibagong kinabukasan or new hope. Kasi yung mga kaibigan, mga negosyo po makikita nyo ngayong hapon. Alam po ba ninyo na negosyo makikita ninyo? Yes! Parang yung iba hindi alam, okay? Ano sinabi birthday, manonood ng sine? O, linawin ko lang ha, negosyo po makikita ninyo. Okay, sino po mga first timer? Pwede po makita ang kamay. Mga first timer, ngayon lang po pumunta. Sige, pwede makita ang kamay. Okay, palakpakan nyo naman po mga first-timer. Okay, welcome po to V-Mobile. Okay, sa mga first-timer po mga kaibigan, ang i-offer po natin negosyo, isang negosyo na pwede po magbago ang buhay natin. Pero syempre, bago po tayo mag-start sa negosyo, pakilala ko po muna ang aking sarili. My name is Martin Mijares. I'm only 25 years old. I've been in this company for 3 years na po. Mga kaibigan, na-invite din ho ako katulad ninyo. Pero yun nga na, baka magkaiba ho tayo kasi ako ho, tinatawag nilang kaibigan at kaladkarin. Alam niyo po ba yung mga kaladkarin na kaibigan? Mga kaibigan ko, saan na sumasama yung kaibigan ko, doon lang ho rin ako sumasama. Tama. Eh, nagkataon yung kaibigan ko na imbita, napasama ho ko, napakinggan ko yung orientation. Mga kaibigan, this was way back 2008. Nung napakinggan ko yung orientation, mga kaibigan, hindi ho ako kagad sumali. Siyempre, gusto ko muna ikwento sa inyo paano po ba ako naengganyo sumali sa ganitong klaseng negosyo. Mga kaibigan, hindi ako sumali kasi akala ko nung una lukuhan ho. Kasi mga kaibigan, iba po kasi ang culture. Mga kaibigan, nung naupo ako dyan, grabe yung mga nag-iimbita talaga, pumapalakpak talaga, yes! Gumagaya. Akala ko lukuhan ho. Mga kaibigan, hindi ako sumali. Yung kaibigan ko naman ho, na originally na na-invite, siya po, tumuloy po siya dito sa V-Mobile. Mga kaibigan, gusto ko i-share sa inyo, ba't nga po ako naengganyo. Yung unang buwan po niya, okay? Ito po, September 2008, mga kaibigan, siya po sumweldo po siya ng 1,500 pesos. Mga kaibigan, talagang baliw na baliw siya sa 1,500. Mga kaibigan, talagang sinabi sa akin, tignan mo, check ko. Tignan mo, lalaki, mata niya lumalaki. Mga kaibigan, hindi ko naengganyo. Kasi bakit? 1,500, sabi ko, mas malaki pa sweldo ng katulong. Tama po ba? So mga kaibigan, sabi ko, pag graduate ko, magtatrabaho na lang ako. Tama po? So sabi ko, ikaw na lang tumuloy, sige, magpalaki ka. Mga kaibigan, September, October of year 2008, mga kaibigan, siya sumweldo ng 4,500 pesos. Kung sa 1,500, baliw na siya, mas lalo naman siguro sa 4,500. Tama po? Mga kaibigan, talagang sabi niya, pinagmamalaki niya, pare, sumali ka na kasi ng V-Mobile. Sabi ko, pare, i-add mo yung dalawang yan, 6,000, magko-call center na lang ako. Tama? Kasi sa employment, papasok ka lang naman kinsenas katapusan, may makukuha ka ng sweldo. Tama po? Sabi ko sa kanya, ikaw na lang ang tumuloy. November of year 2008, mga kaibigan, siya po, kumita po ng 12,500 pesos. Mga kaibigan, nanahimik na ho ako. Bakit ho? Mga kaibigan, hindi ko tinitignan yung maganda. Lagi ko tinitignan yung butas. Lagi ko tinitignan yung pangit. Tama po? So mga kaibigan, hindi po ako naengganyo, pero nanahimik po ako. Bakit ho? Mga kaibigan, wala po akong trabaho. Okay? So mga kaibigan, hinayaan ko tumuloy ang kaibigan ko. Nakakagulat po kasi November, pagdating ko ng December, year 2008, siya po ay nakareceive ng cheque na 45,500 pesos. Mga kaibigan, yan na yung portion, hindi na ako makahinga. Alam niyo yung feeling na parang nakakaamoy ka ng pera? Mga kaibigan, huwag na tayo magpaka-plastikan pa. Hindi naman sa pagmumukha ang pera, pero kailangan natin ang pera. Do you agree with me, mga kaibigan? Yes. So ako, sumali po kagad ako sa V-Mobile. Sumali kagad ako, mga kaibigan. Lahat ng kaibigan ko, inimbita ko, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kabarangay, lahat inimbita ko. Good news, wala akong sumali. Mga kaibigan, ba't walang sumali? Ang Pilipino ho, to cease to believe. Mga kaibigan, ayaw ho nila ng ganitong klaseng negosyo. Sabi, mag-i-employment na lang. Ang sabi sa akin ng barkada ko, tama yung ginagawa mo. Kasi bakit? Sa employment, pag ikaw nag-employment, pag sinabi ng boss mo, 10,000 sweldo mo, kahit tumambling-tumbling ka, yan lang sweldo mo. Tama po? Hindi katulad sa negosyo, magsisimula ka maliit, palaki ka ng palaki. Mga kaibigan, first year in the company, gusto ko nang mag-quit. Kasi mga kaibigan, wala nga talagang gusto sumali. Sabi ko sa kaibigan ko, pare, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, hindi mag-quit ka? Di ba nanatinag? Tama po? Mga kaibigan, sabi, hindi mag-quit ko. Wala ka naman maimbita eh. Tama po? Sorry ako. Mga kaibigan, 5 pesos yan, ma'am. Okay? Mga kaibigan, ang maganda ko ng mga kaibigan, hinayaan niya ako mag-quit. Ang tanong niya sa akin, kung mag-quit ka, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ano? Tama to. Kasi wala naman akong pagkakakitaan. So sabi ko, total, binigyan ko ng 1 taon, why not another year? Tama po. So mga kaibigan, binigyan ko ng 1 year, pinag-aralan ko yung negosyo. Wala akong sekreto kung hindi ho sistema. Pinag-aralan ko yung sistema, mga kaibigan. Ang nangyari ho, nag-generate po ako ng 15 million pesos sa loob ng 2 taon. Pero hindi na po ba yun, mga kaibigan? Yeah!
Okay? Mga kaibigan, I'm only 25 years old. Ang maganda po dito, nakapasok po kami sa Millionaires Club. Ang maganda po dyan, talagang tumapo po talaga, ang laki po talaga ng kita. Ngayon mga kaibigan, don't get me wrong, di ko naman po pinagyayabang sa inyo yon. Gusto ko lang malaman ninyo, may pera po talaga. Sino po ditong excited yumaman? Pwede makita ang kamay? Okay. Alam mo mga kaibigan, sabi nga ho, hindi araw-araw tinatanong sa'yo yan. Tama? Hindi araw-araw tinatanong sa yan, pero pag nagkataon, tinanong ka kung gusto mong yumaman at hindi ka nagtaas ng kamay, merong nakatingin sa itaas. Tama po ba? Ang sabi, pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka niya bibiyayahan. So, huling pagkakataon sa hindi nagtaas ng kamay. Sino bang gustong yumaman? Pwede makita kamay, mga kaibigan. Ayan. Mga kaibigan, welcome po to Be Mobile. Pag-usapan natin paano ka ba yayaman. Pero number one, pag-usapan muna natin ang company. Siyempre, bago tayo pumunta sa yaman-yaman, pera-pera, pag-usapan muna natin yung kumpanya. Tama po? Si V-Mobile Technologies Incorporated po, bago lang po yan, it's been established April 29, 2008. Ang kagandahan po nito, ang may-ari po is Penta Capital Investment Corporation. Siyempre, pagkilala ko muna si Penta Capital. Isa siya sa pinakamalaking financing corporation sa Pilipinas. Pag sinabi nating financing, siyempre, ang tumatakbo sa utak natin, pera. Tama po? Utang. Tama po? Mga kaibigan, hindi po individual ang pinapautang nitong korporasyon na to. Ang pinapautang nila, kapwa korporasyon din po. Example sa mga korporasyon, sila Alaska, SM, Shell, Petron, KFC, San Miguel, 7-Eleven, ABS-CBN, mga big time po ba mga kaibigan? Oo naman, akalain mo, si San Miguel, umuutang pa pala, tama? Kung ito big time, umuutang pa doon, hindi mas big time yun, tama po? So mga kaibigan, that's what we're so proud of, sila ang may-ari ng V-Mobile. So pag-usapan natin, ano ba itong V-Mobile na tinayo ng Penta Capital? Mga kaibigan, tinarget namin ang basic needs ng tao. Pag sinabi mong basic needs, ano po ba yung mga bagay na yan? Tatlo lang naman yan, di ba? Mga kaibigan, food, shelter, at saka clothing. Pero mga kaibigan, totoo po bang nadagdagan na ho yan? Oo, nadagdagan na daw yan. Ngayon, no, sa panahon ngayon, nadagdagan na daw yan ang tinatawag nating load. Totoo po ba yun, na basic need ng load? Oo, di ba may kasabihan meron? Pag text meron, pagkain? Wala, mga kaibigan. Ang load ho, basic necessity. Kasi dito lang sa kwarto, halos lahat kayo gumagamit ng load. Mga kaibigan, pag nawalan ka ng load, hindi pwedeng hindi ka bumili. Bibili ka kaagad. Tama po? Hindi, walang option. Walang if I want or I don't want. Mga kaibigan, kailangan ho, kaya binibili. Yun nga lang, sabi daw nila, lahat daw ng tao ngayon sa Pilipinas, halos lahat may cellphone na. Totoo po ba yun? Oo, alam mo dati, luxury ho ang cellphone. Dati, pag may cellphone ka, big time ka. Pag may cellphone ka, executive ka. Tama. Naalala niyo ba yung cellphone? Akala mo, yung banana phone, akala mo pangkahit ng yelo. Naalala niyo po ba yun? Mga kaibigan, pag ganong cellphone mo, bulgar na bulgar, big time ka. Tama. Kaso ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ho ganon. Mga kaibigan, lahat ng klase ng tao may cellphone na. At 96% of the Filipinos population, gumagamit ho ng prepaid. Gumagamit ho ng load. Mga kaibigan, sabi daw ho nila, palaki ng palaki yung industriya ng load. Kasi dati ho, noong unang panahon, ang load ho pang cellphone lang. Pero ngayon, kumalat na. Nakarating na sa landline, internet, wifi, broadband. Tama po ba mga kaibigan? Lahat na may load. Okay, sino dito mahilig sumakay ng MRT? Pwede malaman? Sige na, taas ang kamay. Okay, tanong mo, sa MRT, mahaba po bang pila pagka rush hour? Yes, kung napansin mo may ibang tao doon hindi na pumipila, dire-diretso na ho sa tren, tama? Kasi meron silang tinatawag na stored value card. Yung card na ito, prepaid ho ito. Mga kaibigan, hindi lang yan. Kung nakikinig ka ng balita, siguro narinig mo na yung portador daw lalagyan ng SIM card. Narinig na po ba yun? O, pag wala ka ng kuryente, ibig sabihin wala ka ng load, tama po? So mga kaibigan, pag walang brownout sa neighborhood mo at bigla namatay yung ilaw ng kapitbahay mo, alam mo, wala na siyang load. So mga kaibigan, ganun mo kagrabe pag sinabi nating prepaid. So number one, pag-usapan natin, ano bang problema nating mga consumer? Number one, ang problema natin, kada text mo, palabas ang pera sa wallet mo. Nakikita niyo po ba? O palabas ang pera mo, di ba? Kasi kada text mo, piso. Tama po. Kada SMS mo, kada tawag mo, palabas ang pera. Ang masakit, yung pera mo, napupunta dun sa tatlong major network. Kay Globe and Smart. Na mga kaibigan, ang tagal ng ganyan ang proseso. Tama po. Pero sino dito sa kwarto gustong mapaliktad yan? Pwedeng makita ang kamay. Kung sige mga kaibigan, babalik pa rin natin. Mas maganda naman ata kung kada text mo, papasok ng pera sa wallet mo. Tama po ba? O mas maganda yun, kada MMS, kada tawag mo, kikita ka na daw sa load. Ang maganda sa lahat mga kaibigan, hindi ka lang kikita sa load, pati sa paggamit ng mga kaibigan at kamag-anak mo, kikita ka na rin daw basta gumagamit sila ng prepaid load. Let's turn the liability into an asset. Number one, pag-usapan muna natin, saan ba kayo nasanay bumili ng load? Yung mga dito sa tindahan, tama mo? Pag bumibili ka ng load dyan, to correct me if I'm wrong, no? Sabi daw nila, pag bumibili ka dyan, kumikita ka ba? Hindi kumikita. Hindi rin.
Kasi mga kaibigan, kalimutan mo na lang ang tindahan. Tama ba ba? Why not? Maging parte ka ng V-Mobile, loadan mo sarili mo anywhere, anytime, with all prepaid products in the Philippines. Mas maganda po ba yan mga kaibigan? Ang maganda ho, si V-Mobile nag-o-offer po ng lifetime. Okay, sino dito sa kwarto mahilig sa discount? Sige nga, pwede makita ang kamay. O, alam mo lahat ng tao mahilig sa discount. Tama. Kung saan makakatipid, andun tayo. Tama. Ang kagandahan nga lang sa V-Mobile, mga kaibigan, di mo na kailangan bumili ng bagong SIM at bagong phone. Yung ginagamit mo ng SIM card at cellphone, yun na lang ho, kailangan mo, re-register na lang namin yan, pwede mo nang loadan lahat ng network sa Pilipinas. Ang masarap sa lahat, may libre ka pang website. Yung website na yan, para makita mo yung updated products and rates. Ang maganda sa lahat, ang discount rate mo, 10 to 14%. Mga kaibigan, malaki na po ba ang 10 to 14%? Kung malaki yan, tama po ba? Malaki ang 10 to 14%. May nagsabi sa akin, Sir, yung 10 to 14% yan, ibig mo sabihin, pag gumagamit ako ng 1,000 na note kada buwan, you get to save up 100 pesos. Malaking saving na po ba ang 100 pesos? O malaking saving yun. Ang malupit sa lahat, mga kaibigan, may nagtanong sa akin, Sir, ang pinapakita mo, load. Sabi mo kanina, pwedeng yumaman. Tama. Mga kaibigan, pwede kang yumaman pag dahil sa idea na ito. Why not? Yung idea na ito, ipasa mo sa mga tao wala pang alam dito. Sa tingin ninyo, marami pang hindi nakakaalam sa V-Mobile. Yes! Oo naman, marami pang hindi nakakaalam. Every time na sinishare mo tong negosyo na ito, V-Mobile is willing to pay you 30,000 pesos per day. Ulitin ko, 30,000 pesos per day. Sino pong gustong kumita ng ganyan? Pwede makita kamay. Alam niyo mga kaibigan, ang 30,000 pesos per day, sweldo na yan ng isang manager sa isang brand. Tama po? Ito mga kaibigan, sweldoin mo kada araw. Mga kaibigan, ang maganda, 30,000 pesos per day ang potensyal niya. So kung 30,000 pesos per day ang potensyal, malamang malaki din ang puhunan. Tama ba ba? Kasi sa labas, ganun o yan. Pag malaki ang kita, malaki ang puhunan. Tama? May nagtanong sa akin, Sir, gaano ba kalaki ang puhunan dito? Baka naman 1 milyon ang puhunan, 100,000. Tama po? Mga kaibigan, ang puhunan, so unbelievable. Kasi mga kaibigan, it's only 3,988. Pwede na po ba yun, mga kaibigan? Yes! Talis na nakita ko yung reaction ng iba o sabi ng tsura ng iba. Kaya pala, hindi ko nasisibihin ko sino yan, basta naka-flash siya. O, di ba? Mga kaibigan, sa halagang 3,988, okay, automatic na yan, meron ka ng negosyo. Sa halagang 3,988, hindi mo ibibigay sa akin o sa tao nag-imbita sa inyo, kasi hindi tayo racket. Ang 3,988 mo, bibigay mo dun sa 19th floor. Bibigyan ka ho ng bayong. Pamilyar ba kayo sa bayong? Okay, ang bayong mo, ang ganda ng kulay, may green, may pink, may purple, may violet. Mga kaibigan, pumili ka na lang ho dun sa baba. Tama po? Mga kaibigan, ang maganda, yung bayong mo, madaming laman mo yan. Ang laman yan, 2 tarpaulin, 3 SIM card, may laman na 20 price list, 20 quick guide. Ang maganda sa lahat, meron kang access card. May nagtanong, Sir, ano naman ang access card? Ang access card ho will serve as an extension of your lifetime discount on load. So, ibig sabihin ganito sistema niyan. Ma'am, pag sumali ka sa V-Mobile, ang problema natin, ikaw lang magkaka-discount. Tama po? Ang gusto namin, kaibigan mo, kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, lahat ng kakilala mo na gumagamit ng load, ma-experience din ng discount. Okay lang po ba yun, mga kaibigan? Yes! So mga kaibigan, may tinatawag po tayong access card. Ang access card ho na ito, lifetime po ito na account. Ibig sabihin, mga kaibigan, pag ito kinuha sa'yo ng kaibigan mo, matik, may discount na rin siya sa load. Ang masarap sa lahat, mga kaibigan, merong registration fee po ito. Ang registration fee po nito is 250 pesos. So mga kaibigan, kung 250 ang isang mga kaibigan, lifetime na po yun, sulit po ba ang 250? Yes! Ano naman sulit yan? Kasi ibig sabihin mga kaibigan, kahit mawala mo cellphone mo, kahit walang laman yan, hindi po nagsasara. Wala pong quota, walang maintenance. Ang masarap sa lahat, sa 250 na to, ilan ang meron ka, ma'am? 20 kapiraso. Binenta mo sa kaibigan mo, 250 ang isa, lumalabas 5. Mga kaibigan, 5,000 ang hawak mong package, pero ang nilabas mo lang, 3,988. Tanong mo mga kaibigan, panalo ka? Panalo, because we have value for money. Anong ibig sabihin ng value for money? Pag nagbayad ka, ang